Sa madaling salita, may nahuling parcel na marijuana, ng droga sa Davao City. So, iko-connect na naman nila yan, kasalanan na naman ng Duterte, Duterte, Duterte. Kita nyo, may sindikato sa Davao. Sinasabi nilang pinaka-safe ang Davao. Kasi ang laki po ng naitulong ng Davao City doon sa laki ng tiwala ng buong Pilipinas sa Duterte. Simple lang naman kasi talaga ang politika eh. Pag nakaupo ka doon sa lugar ninyo, pagandahin mo. Ayusin mo, gawin mong safe. Pag takbo mo sa national, mahal na mahal ka ng taong bayan. Bakit? May showroom ka, yung city mo, inayos mo. Paano ka mamahalin? Katulad nito si Bongbong, paano ka mamahalin? Ano nangyari sa Ilocos Norte? Eto si Romualdez, naayos ba niya yung syudad niya? Yung Davao, ako po ilang beses nang nakapunta dyan. Napakaganda talaga, napakatahimik. So ngayon, pilit nilang sinisira yung Davao kasi nakokonekta sa imahe ng Duterte, maayos. So ngayon naman, parcel ng marijuana. Baka yan sa anak ni Boying. Hindi, baka lang naman baka lang. Kasi di ba na yung anak niya nakatanggap ng parcel ng marijuana, high grade. Tapos, ang bilis-bilis, napawalang sala agad-agad. Pero bago napawalang sala, natanggal muna yung PDEA chief kung saan nahuli yung kanyang anak na nagpadala ng parcel ng marijuana. Posibleng walang kasalanan yung anak ni Boying. Di ba? Posible. Pero posible ring meron. Di ba? Hindi rin natin alam. Kaya lang, may pinawalang sala tapos natanggal yung PDEA chief. Di ba? Kung ako yung anak ni Boying, nagpa-drug test ako. Para mawala yung duda ng taong bayan. Tama o tama-tama? Hindi naman nagpa-drug test Basta nawala na lang yung kaso tapos na nahimik. Eto, bakit ko pinasok yung drug test? Bakit ko napasok yung parcel? Kasi same thing. Iuugnay na naman ito namang sindikato ng droga. Nakailang drug test na sila. Nakailang pa-drug test na po ang Duterte. Negative ng negative ng negative. Si Bongbong nga takot sa drug test. Simple lang yan Kasalukuyang binubuksan ngayon ng mga tauhan ng PDEA at NBI at maging Bigyan nyo kay Bongbong. Bigyan nyo kay Bongbong kasi, di ba? Anong sabi? Anong sabi ni Amy Marcos? Almusal daw ni Bongbong, marijuana. Totoo yun. Ako'y naniniwala doon. Bakit? Kapatid mismo nagsabi. Nakikita daw, siya pa nga naglilinis nung mga kalat tauhan ng courier, ito ngang mga nakumpiska na mga kontrabando dito nga sa warehouse ng courier dito sa Davao City. Kung makikita natin na positibo mga kapatid, may mga marijuana, may nakita tayong mga illegal na mga kontrabando dito sa loob ng mga parcel. Positibo yung droga. Kaya lang ang tanong, hindi kaya tanim parcel yan? Hindi natin alam, di ba? Mahirap magsalita okay? Pero nakakapagduda naman Ang daming po pwede pagdalahan na lugar, nakalat ang droga. Diyan pa sa mahigpit na Davao City, galit na galit sila sa droga, diyan pa kayo nagdala. Alam nyo, ibintang nyo na lahat sa Duterte. Okay? Posibleng maniwala ang taong bayan. Pero pagdating sa corruption at sa droga, alam natin seryoso ang Duterte. Hindi sila dyan. Naglalaman ang mga parcel ng high-grade kush, mga vape na may marijuana substance at marijuana oil. Tinatayang hindi bababa sa 5 milyong piso ang halaga ng mga nakumpiskang droga. Base sa tip na natanggap ng mga otoridad, galing ang kontrabando sa ibang bansa at dinala sa Luzon saka i-deliver sa ilang lugar sa Mindanao. Nakakaalarma na raw iyan kaya panawagan ng NBI. We are appealing to the public na galing sa ibang bansa, dinala sa Luzon, tapos dinala sa Davao para ikalat sa Mindanao. Ang layo sa katotohanan, ano? Kasi kung magpapadala ka nga ng droga at ikakalat mo sa Mindanao, of all places in Mindanao, meron namang lugar na maluluwag sa droga. Bakit sa Davao pa? Nakakatawa, no? Nakakatawa ito. Kayo ba naniniwala dito? Pero ako tatanungin ninyo, napaka-unprofessional nung pagkagawa ng balita.